Breaking news. Good afternoon sa lahat. So, mayroon na tayong manibagong discovery ng gas. So, 98 cubic feet kaya mag-supply sa 5.7 na million, 5.7 million. Maraming, ito ay bagong discovery na gas sa East 1, Palawan. So ito na ang inantay ng lahat. So good news for the Philippines. So dito lang na nabuo na PBBM ang gas exploration. 8 petroleum gas exploration ito. So isa pa lang ang na-discoveryan na mayroon talagang malaking tulong at ginawa para sa lahat ng sa buong sambayan ng Pilipino, sa buong bansang Pilipinas. Ito ay mayroon na tayong sariling gas malapit sa Malampaya. Di ba yung Malampaya ay paubos na sa year 2027 ata. So ngayon may panibagong na tuklasan na mayroong gas ang Palawan sa East 1 Malampaya. So sabi ng China, ang Malampaya daw ay belong to China. So yan ang gusto ng mga DDS, yan ang gusto ng mga China, na makuha ang WPS, dahil ang hinahabol talaga nila dyan ay ang gas or gasolina dyan sa Palawan. So mayroon pang dyan gas dito sa boundary ng Visayas at sa part ng part ng Palawan sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Ito ay Palawan at boundary ng Visayas, ng Panay. Mayroon din dyan. So nakita ko itong aklat ng langis. Buong Palawan dyan ay mayroon talaga positive. So isa pa lang ang na-discovery yan, tatlo yan, phase 1, phase 2, phase 3 yan. Diyan mismo sa malapit lang sa Palawan yan. So pasok sa ating EEC. So magagalit na naman ang China yan. Pilit na naman nila, maggawa na naman sila ng mga kung anong akbang nila para guluhin na naman ang West Philippine Sea. So good job sa ating Pangulong PBBM sa tulong ng ating mga iba't ibang bansa sa gas exploration, 8 petroleum gas exploration sa buong bansang Pilipinas. So simula pa lang yan na ang umpisa. Dahil mabubuksan na dito ang gasolina sa Palawan, sunod-sunod na yan. Dahan-dahan na yan na mawawala ang gasolina sa Middle East. Dahil ang main source ng lahat na tuburan ng langis ay galing sa Pilipinas. Dahil ang Pilipinas ay mababa, ang Saudi Arabia at Middle East ay mataas. So once na mabuksan na dito sa mababa, wala nang lalabas sa Middle East. Pero patuloy pa rin ang digmaan na magaganap sa Iran at saka sa Amerika at saka itong sa Israel. So magugulat na lang ang lahat sa buong mundo na dandahan na mabuksan
Ito ay malaking gasolina ito na natagpuan sa Malampaya East 1. So, phase 1, phase 2, phase 3 yan eh. So, na maraming nagko-comment doon na mayroon daw, matagal na daw yan. So, ang matagal na Malampaya na discovery ay iba yon. Ito ay malayo sa Palawan. Pero itong malapit sa Palawan ay yan ang bagong discovery. Dahil ang nagano diyan, ang nagfinance diyan ay ang Amerika. Europe, British. Dito sa Ligwasan Mars ay patuloy pa rin, wala pang update. Dahil iba naman dito, naman to, methane gas. So magmura na naman ang ating supply ng gasolina. So mayroon na tayong sariling atin. So marami pa yan. So nangyari lang sa loob ng ilang decades na. Sa panahon pa ni Marcos Sr. Ito naman panahon ni PBM, bagong tuklas na langis. So kung mabuksan pa sana rin ang tinatawag na deuterium, mas mahal pa yan sa gasolina. Ito ay yan ang kadalasan ginagamit sa mga jet fighter, mga mabilis na mga sasakyan na pangdigma. So update lang tayo sa mga marami pa yan, landahan na, binubuksan na. Sabi ko sa inyo, restore ang buong bansang Pilipinas. Patuloy ang lindol. Kahit saan mang sulok ng bansang Pilipinas, mayroong lindol. Pero dandahan. Dahil ipopost ng lindol ang tinatawag na gasolina o kaya mga tinatawag na yaman ng ating minerals sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng dagat. Ipopost ng lindol yan. So sa ibang bansa naman, lalo na dyan sa Middle East, ay ma-wipe out dyan ang tinatawag na langis sa buong mundo. Mawala yan ang langis dyan sa Middle East. So ang digmaan patuloy yan. Matuloy ang digmaan. So marami pa yan. Magagalit na naman ng China. Sabihin nila sa kanila na yan. Diyan na yan, lalo na diyan na naman ang umpisa na baka magulo na naman diyan ang China diyan. So ganun pa man, ang Amerika ay naka-prepared. Dahil ang Amerika diyan ang nag-finance diyan sa Palawan. So sabi ko sa inyo, restore ang buong bansang Pilipinas. Nakita ko mismo sa pagbaba ng ating Panginoong Hesus, September 21, 2025. Nakita ko sa aking panaginip, bumaba ang ating Panginoong Hesus na natakpan niya ang bansang Pilipinas. Kaya nagkaroon ng sunod-sunod na bagyo, nagmamarcha, sunod-sunod na baha, malawakang baha, sunod-sunod na lindol, sunod-sunod na sunog. Ganun pa man ang aking babala. Diba nagbabala ako noon, sabi ko delikado France sa mga tragedia, ang lugar na mga nagsimula sa letter C, letter B, letter M. So sa ibang bansa, sa tinatawag na Chile, until now, wildfire nangyayari sa Chile, letter C. So malawakang pag wildfire. Maraming bahay na nasunog, maraming mga kotse na sunog. Parang nangyari din sa Los Angeles, California. Ganon kalawak ang sunog ngayon. Until now, patuloy ang sunog. So sa Brazil, letter B.
ay baha. At ganoon din dito sa Morocco, baha din. Letter M pa rin. Sabi ko sa inyo, letter C, letter B, letter M. Yan ang front sa mga kalamidad na mga lugar. Nag-warning din ako noon. Sabi ko, letter C, letter B, letter M. Yan ang kadalasan matatamaan ng mga tredya, lindol, bagyo, baha, sunog, mga tornado. So mayroon akong dinagdag. Sabi ko letter S, letter A, letter R. So may dinagdag pa ako noon. Sabi ko letter Q at letter O. So mayroon pa akong dinagdag. Nung last ko na dinagdag, sabi ko letter H, letter N. Ngayon mayroon akong dinagdag letter P. Ngayong araw, letter P na naman. Pero ang kadalasan talaga natamaan ng mga katredya, mga kalamidad, lindol, bagyo, baha, sunog. Mayroon pang mga tsunami. So letter K, sabi ko rin noon, matagal ko na ito sinabi. Yung mga lugar na kadalasan na madaanan talaga ay letter C, letter B, letter M. Nung una nag-warning din ako, sabi ko letter C, letter M. So Katmon, Malabon nasunog. Quezon City nasunog. Tapos Mandaluyong nasunog. So yun ang ano talaga, letter C, letter B, letter M. Kasi nakita ko mismo sa solar eclipse, natakpan ng buwan ang araw ay naging letter C. Mayroon direksyon na letter C din sa kabila. Paiba-ibang ugis ng ano. Kasi kung iganon mang letter C, letter C, letter C, letter M yan. Kaya dugtong ang dalawang letter C, magiging B yan. Kaya sabi ko sa inyo, letter C, letter B, letter M. So ngayon mayroon na naman mangyaring March 3, 2026, mayroon magaganap na blood moon. So ayaw ko nang tumingin sa blood moon kasi nung una tumingin talaga ako. Lumabas ang dugo sa ilong ko. Nagkasakit ako na para akong hindi ko maintindihan ang sakit ko. Kaya ayaw ko na tumingin ulit. Ayaw ko na magpasakop sa blood moon. Kasi masama ang blood moon na simbolo. Kumbaga, ano yan simbolo ng lindol, bagyo, volcanic eruption, at saka digmaan. So sa ibang lugar ay matindi ang snow. Sinabayan pa ito ng baha. Sa Kamchatka, Russia. So lahat na lumabag sa batas ng Diyos, sa batas ng kalikasan, ay magbabayad. Maniningil ng kalikasan. Sabi ko sa inyo, restore ang buong mundo. Nauna lang ang Pilipinas kasi natakpan ng ating Panginoong Hesus. Bumaba ang ating Panginoong Hesus September 21, 2025, pero hindi natin nakikita. Hindi natin namalayan. Ako lang ang nakakita sa aking panaginip na dumating talaga at bumaba ang ating Panginoong Hesus. At nakita ko rin ang millions of angels na nasa paligid ng ating Panginoong Hesus. At nakita ko rin pag-raise ng kamay ng ating Panginoong Hesus, lumipad ang mga puti, mga parang kung nakita ko parang fireworks sa buong mundo sumabay, lumipad lahat. Kala mo pa fireworks. Nakita ko talaga ang mga kaluluwa ng mga namatay na matagal ng panahon ay kinuha na ng ating Panginoong Hesus. Yan ang sinasabi nila na rapture. Walang rapture na magaganap
sa mga buhay na tao. Ang magaganap na rapture ay sa mga patay lamang, mga kaluluwa lamang ang kailangan ng ating Panginoon. Hindi ang mga makasalanang katawan ng tao. The temple of God, our body, but hindi kasama sa tinatawag na rapture, yung tinatawag ng iba rapture na kukunin daw ng Panginoon. Hindi kasama ang katawan, ang kaluluwa lamang. So yan ang totoo. Walang rapture na mangyari sa buhay. Yan ang tatandaan natin. Yung mga sinasabi ng mga ibang religion, hindi yan totoo. At marami din nag-post na magkaroon ng 3 days of darkness. Sabi ko walang magaganap na 3 days of darkness. Yaon lamang ang agaw dilim, agaw liwanag. Dahil natakpan ang ating Panginoong Hesus. Bumaba ang ating Panginoong Hesus. Alam niyo ba kung saan siya bumaba? Na bansa? Hindi sa Israel. Hindi sa Jerusalem. Hindi rin sa Amerika. Wala sa ibang bansa. Except lamang sa bansang Pilipinas. Sa Pilipinas, bumaba ang ating Panginoong Hesus. Kung alam niyo lang. Pero hindi siya bababa na katulad natin na magkaroon ng material. Bumaba ang kanyang espiritu. Nakita ko mismo sa aking panaginip. Kaya sabi ko, natakpan ng ating Panginoong Hesus ang bansang Pilipinas. Pero sa kanyang likuran, ang bansang Pilipinas nasa kanyang likuran ng kanyang kaba. Yung kanyang kapa, yung tinatawag na kanyang damit. Balabal niya, natakpan ang buong bansang Pilipinas. Ang Palawan lang hindi nasakop. Ang Luzon, Visayas, Mindanao, natakpan talaga. Kaya sunod-sunod ang bagyo, mga baha, sunog, lindol. So, ganun din, sumunod din ang itong kalikasan. Kaya na-discoveryan ni PBBM ang mga ghost project, flood control project. Ang kalikasan ang nagbukas para ma-discoveryan ni PBBM. Dahil nakita ko rin si PBBM sa aking panaginip, sumakay siya sa bako. Pinapaandar niyang bako. Ang ibig sabihin ay ang mga project dapat niyang tuklasin. Na sabi ng mga taga DPWH ay natapos na. Pero nung natingnan, walang flood control na nangyari. Puro haka-haka. Kaya grabe ang nakawan. Ito ay nangyari pa sa term ni Digong Duterte. Si PBBM nagsiwalat ng flood control. Siya pa ang binalikan dahil siyempre kinalaban niyang lahat ng mga sangkot sa flood control. Ngayon panibagong impeachment na naman kay PBBM. Sabi niya isinuko daw ni PBBM si Digong sa ICC. Hindi naman si Digong, si PBBM ang nag-file ng case sa ICC. Sila Trillanes naman dilima. Bakit siya ang idiniin ngayon? At dahil sa corruption din nangyari sa term ni PBBM. Wala yan, ang case na yan, yung impeachment, hindi yan, basura yan. Kasi kulang sa ebidensya. Matagaan sa bato dahil protektado ng ating Panginoon ang ating President PBBM. At inulaan ito ni Notre Dame na si PBBM ang maging president. The last president of the Philippines. So ito na naman ngayon. So kaya maraming mga ginagawa, lalo ni si Chavit, gumagawa ng ingay na last na daw na ni PBBM. Dahil 68 years old na daw siya. Ganun din si Marcos, napatalsik daw, 68 years old. Noon yun. Kasi noon, may power pang people kasi walang media, social media, walang Facebook, walang TikTok. Walang mga, kung anong mga social media. Nakikinig lang tayo sa balita, sa radyo. Siyempre kung anong ibalita doon na masama,
mabayaran ng media. So masama na si Marcos Senior. Ngayon naglantad yung social media, YouTube, TikTok, kung ano pang mga social media. Alam na ng mga tao, gising ng mga tao, mas maraming pabor sa ginagawa ni PBBM kaysa mga kurakot na mga itong kampon ng mga Duterte. Itong mga senador na kumakampi. Kaya pati hindi natuloy ang impeachment ni Sara Duterte, gin-arcade nila para matakpan ang lahat ng kanilang mga baho. Dahil maraming involved na mga senador, maraming involved na mga congressman. Pero ang baha, ang tinatawag na kalikasan ang nagbukas para malaman ng taong bayan na walang flood control project na natapos. Guni-guni lang at saka puro haka-haka lang. Kaya namayagpag ang lahat ng mga kurakot. Alam ni Digong yan. Dahil wala lang siya imik kasi siyempre may kickback eh. Mayroon din siya. Mayroon din siyang pera din. Sino ang protector ni Kibuloy? Si Digong. Sino ang protector ni Atong Ang? Si Digong. Nung inanap si Kibuloy, sino ang protector doon? Si Sara Duterte. Wala lang imik, pero ako nakadiscover, sabi ko, kung wala si Kibuloy sa underground tunnel niya, dahil mayroon siyang purong parang Muslim, kasi yung kaibigan ko nakwento sa akin noon pa, year 2000, na mayroong binili si Kibuloy na ari-arian doon sa Kidapawan. So doon siya sumuko, doon siya nahuli. Doon siya sumuko sa military. So grabe ang pagtakip sa lahat ng mga sindikato. Sa Pugo, malinis daw, sabi ni Digong. Pero sa flood control, alam niya na may mga ghost project pero wala siya nagpa-imbestiga. Ang inuna niya, war on drugs. Pero ang totoo, sila ang drug lord, protector. Dahil kasabuat niya ang mga Chinese. Kaya ganon sila, kaya tuta ng mga Chinese talaga. So galit ako sa mga Duterte. Kayo, dapat Pilipino tayo. Pilipino kayo. Dapat ang loyalty nyo sa ating bansang Pilipinas. Kaya ganon ka-agresibo ang China. Dahil may mga agreement yan si Digong sa panahon niya. Kaya gusto na China makuha ang mga langis sa West Philippine Sea. Hindi lamang sa West Philippine Sea, ganon din sa mga part ng Mindanao. Kaya gusto nila ihiwalay ang Mindanao sa Luzon, Visayas para masulo nila ang mga lahat ng yaman ng bansang Pilipinas na mga langis. Yan ang totoo. Kaya umanib ito si Sara, si Digong sa mga China. Pero nung naglabas na ang warrant of arrest ni Digong, pumunta sa Hong Kong para humingi ng asylum sa kay Xi Jinping. Pero itinakwil siya. So yan ba yung China, mabuti lang yan kung may kailangan ka. Pero pag wala na siyang kailangan sa'yo, sipain ka na yan. Pabayaan ka na. Itingnan mo nangyari kay Maduro. Kung talagang kaalyado niya si Maduro, dapat tulungan nila. Sila. Sana persa sila ng Russia, sa lakayan nilang Amerika. Pero wala sila imik. Dahil nakuha niya si Maduro ng Amerika dahil sa mga droga, fentanyl at saka cocaine. Wanted si Maduro sa bansang Amerika, kaya kinuha nila. Ganon din si Bin Laden. So si Bin Laden ang utak na at saka itong mayroong Saudi na nag-aral ng piloto
para maging piloto sa eroplano. Pero ang balak nila talaga, pasabugin nila ang Twin Tower ng Amerika. Alam ni boss yun. So, nasaan na yung mga gold na nasabat bago mag attack sa mataas na building ng Amerika. Yung dalawang mataas na building ay pang-may-ari yan ni Marcos Senior. Nandyan nakatago ang mga gold bar noon. Pero hindi lang alam kung sino ang kumuha ng mga gold bar. Kasi alam ni George W. Bush yun, kung saan napunta ang mga gold bar na yun. Kay Marcos yun lahat. Kaya yan ginagamit ng Amerika para print out ng money. Sa totoo lang, wala silang sariling gold na sa kanila. Lahat ng mga gold na kumakalat sa buong bansa, buong mundo, kay Marcos Senior yan ang lahat ng mga nakadeposit sa iba-ibang lugar. Kaya ganon kasaludo nila si Marcos, si PBBM. Ganon nila karespeto. Dahil ang walang ibang tumulong nung panahon ng World War I, World War II, bagsak ang lahat ng mga iba't ibang bansa para makabawi at mabilis ang kanilang pag-angat. Mabilis sila makarecover. Nanghingi sila ng tulong kay President Ferdinand Marcos Sr. Yan ang totoo. At ito na ngayon na kahit saan pumunta si BM sa iba't ibang bansa, nirespeto siya, sinasaluduan siya. Ganon ka hangang-hanga ang buong mundo kay Marcos PBBM ngayon. Hindi lamang sa kanyang ama. Dahil walang tanging susi na magbukas ng kayamanan sa bansang Pilipinas at maging success ang ating bansang Pilipinas. Marami nagsasabi na wala na pag-asa ang bansang Pilipinas na maging mayaman. Diyan kayo nagkamali. Kaya gusto ng World Bank si PBBM na extend until 2031. Kasi lahat ng mga hindi ninyo alam, ito lang obserbaran nyo. Hindi nyo alam saan nanggaling ang mga tinutulong sa mga ayuda, mga binibigay na sa magsasaka. Yung lahat ng mga utang ng mga magsasaka, mga titulo, saan galing yan? Pinapalabas lang ni PBBM sa investment yan galing. Pero hindi ninyo alam, yan na ang mga interest ng mga gold sa buong mundo na dinadahan-dahan na binabalik. Ang Amerika malaking utang sa ating bansa. Kaya suportado ng Amerika ang bansang Pilipinas. Hindi lang na alam ng lahat ng tao sa buong bansang Pilipinas. Matagal na namin alam ito. Year 2000 pa. Year 1999, yung About sa Langis, nakita ko na yung libro na yan. Pero nung time na yon, kasi wala pang cellphone. Kung may cellphone lang, pero kung makauwi ako sa bansang Pilipinas, sisikapin ko na makita yon. At videoan ko. At kung authority sana ng matanda sa akin na i-videoan ko at saka picturean, mayroon ako ebidensya. Kahit saan na bookstore nyo, iikutin yan o hanapin ang libro na yan, wala yan. Dahil yung libro na yan ay ibinigay yan ng engkanto sa matanda. Yan ang totoo. Kaya wala makakahanap kung saan nanggaling ang aklat na yan. Kusa lang dumating sa bahay ng matanda. Kaya alam ko, noong year 1998, pumunta kami ng Mindanao, pinakita sa akin ang aklat ng langis. Pero naka-interest ako doon sa aklat ng langis. Hindi ako naka-interest sa gold bar, sa nickel babet. Hindi ako naka-interest. Doon ako naka-interest sa gasolina.
So ito na ngayon, dandahan na bubuksan ang gasolina sa bansang Pilipinas. Pero ang digmaan patuloy diyan sa bansang Middle East. Maglalapot yan ang away. So nagbigay na ng warning ang Amerika within 24 hours. Magsalakay ng Amerika. Dahil marami nang namatay ng mga nagrally sa Iran. Dahil gusto ng Amerika baguhin ang Iran. Gawin na maging malaya ang bansang Iran sa matagal ng panahon, ilang dekada na hawak ng Islamic regime. Kaya hindi matapos-tapos ang gulo sa Middle East dahil dito sa mga Islamic regime, sila ang nagsusupport sa ISIS. Yan ang ginagamit nila proxy war. Sila Yemeni rebels, sila rin nagsusupply sa mga Yemeni rebels, yung Islamic regime, sa Hezbollah, sa Hamas, sa yung una pang grupo na Al-Qaeda. Pero sila pa rin mga grupo, nagpalit lang ng pangalan. Yan ang totoo. Kaya gusto ng Amerika na mapatalsik ang Islamic regime. Pag once na napatalsik yan, panibagong twist ng government ng Iran. So magkakaroon na ng peaceful sa Israel at saka Iran. Gusto na marami ng tao na nanawagan ng mga Iranian people na help Amerika na mapabagsak ang Islamic regime. So itong si Khamenei, yung presidente ng Iran, ay once na lumala na yung gulo, lalayas yan papunta sa Russia. So dalawang bansa ang babagsak. Iran mauna, pangalawa Russia. So ang Russia ngayon, wala na yung pinagmayabang nila na malakas sila sa buong mundo ng mga weapon nila. Dandahan na winawasak ng Ukraine sa tulong ng NATO. So itong NATO, sabi ni Trump, kung wala ang Amerika, wala ang NATO. Hindi nabuong NATO allies. Ngayon, sa Greenland, ang gusto ni Trump, hawakan ni Trump, kunin ni Trump ang Greenland. Sa hindi nila at sa ayaw nila gusto. Kung kalabanin nilang Amerika ay hindi na sila sakop sa NATO. So ganon din ang Venezuela, kaya kinuha ni Trump si Maduro para hawakan ng Amerika ang Venezuela. Dahil ito ay nahawakan ng China at Russia. Natunugan niya ni Trump. Kaya ito naman Greenland, balak naman nila kunin ng Russia at China at saka North Korea. Itong Greenland. So hindi kaya ng NATO na maglaban sa mga bansa na yan. So si Trump lang ang tanging makabuwag sa China at saka sa Russia dyan. So ito na matinding labanan na ngayon mangyayari. Kung sakali na maglaban ang NATO at saka Europe versus Amerika, kung kalalabanin nilang Amerika. Pero sa tingin ko palabas lang yan, para nandun na yung supply ng mga NATO. Mauna ang NATO, so mag-response ang Amerika. Kaya para hindi itong bansa na yan, ang lugar na yan na Greenland ay hindi mapunta sa China at saka sa Russia. So ganun din ang Taiwan, gusto hawakan, kukunin ni Xi Jinping ang Taiwan. Oo, andun na tayo sa kanila yan. Pero ayaw ng president ng Taiwan na maging kasapi ng communist na bansa, lalo na yung China. So biglang tumahimik dito, nag-twist ang gulo dito sa Indo-Pacific. Dati ang mga tumahimik ngayon ang Japan, pero hindi yan tumahimik.
Kumbaga ano lang yan, nagpapalambig lang. So sabi ko sa inyo, tuloy sa year 2026, mag-umpisa ang gira, World War 3. Umpisa yan, 26, 27, 28. Yan ang aking prediction sa itong taon na to. So January pa lang tayo, wala pa tayo sa kalagitnaan. Kung anong mga nangyayari sa year 2025, mas sobra pa ang year 2026. Dahil pag may baha, may bagyo, may karugtong na lindol, at saka sunog. Yan ang lagi natin tatandaan. Once na magkulay dugo ang langit, super typhoon, bagyo yan, super typhoon bagyo, hurricane or cyclone. Yan ang mga palatandaan pag kulay dugo ang langit. At kung mayroon naman mga tinatawag na uwak o mga paniki na sobrang dami, libo-libo, may karugtong na lindol sa mga lugar na may mangyaring lindol. So, biglang tumahimik ang bulkan sa ibang bansa. Ang lumalabas ngayon sunog, Year of the Fire Horse. So, ang kastigo ngayon, tubig at saka sunog, lindol. Yan ang magkakasunod. So, sa ibang lugar ay tornado. So, hindi na panibago sa atin yan. Pero nagkakaroon ng mga tornado, hindi ganun kalaki. Ngayon, lumalaki ang mga sunog, lumalaki ang baha, lumalawak ang lindol. Kaya sabi ko sa inyo, ngayon magkakagulo na naman sa Pilipinas. So asahan natin, muli na naman magbukas ang mga kalikasan. So hanggat hindi tayo nagkakaisa, kapwa Pilipino, patuloy pa rin ang bangayan dahil sa Marcos Duterte. So dahil sa flood control project o ghost project, so lumayas ang mga sangkot, pero ngayon pa rin mahuli pa rin yan sila kasi Interpol ang mahuli sa kanila yan. Si Harry Roque, si Saldico, at saka ito si Atong Ang nagtago. Sa batas ng Pilipinas makakalusot kayo, pero sa batas ng Diyos magbabayad kayo. Walang exempted yan. Kahit si Sara Duterte magbabayad yan. Hindi na yan manalo ng presidente, taga sa bato. Kasi magtitwist ang tao, magtitwist. Sabi ko sa inyo, magkakagulo ang Pilipinas, mga tao, pero biglang bumaliktad yan. Kasi susuian ng Espiritu Santo ang isipan ng tao. Makikita nila kung anong tama, anong mali. So, ngayon, dating mga member ng mga DDS bumaliktad. At dandahan na nabubuksan, lalo na kung matuloy ang impeachment ni Sara Duterte. Ngayon, inunahan nila ang impeachment ni Sara Duterte. Nagpayat sila ng case kay Marcos, impeachment, pero kulang sa ebidensya. Walang matibay na solid di katulad sa ginawa ni Sara Duterte na solid talaga. Ngayon, kakanta si Madriaga, dating bagman ni Sara Duterte, ni Digong. Pag yan ang naungkat, at sasabay din ito ang tinatawag na ombudsman, ay talagang tagilid si Sara Duterte dyan. So, February, abangan natin. So, itong niluluto nila impeachment dito sa kay PBM, wala yan. Panis yan. Wala yan mga impeachment na yan. So, abangan lang natin. So, yun lang masabi ko sa inyo. Yun ang pinaka number 1 na issue ngayon is mabuhay ang bansang Pilipinas. Mayroon na tayong sariling langis. Gasolina na sa phase 1 ito, phase 1 sa Palawan.
So mayroon tayong sariling gasolina na na-discovery. So mayroon pang dalawa diyan sa Palawan, pero hindi pa natin magalaw-galaw ang Red Bank at saka Spratlys kasi mainit ang China sa bansang Pilipinas. So iwan ko lang, abangan na natin kasi sabi ng China sa kanila daw yan ang Palawan. Lahat na lang sa kanila. How dare you, China. Except lang sa mga Chinese na mabait. Pero yung kanilang presidente ay ganid at greedy. Sakim. So matatamaan ta na, ang sabi ko sa inyo, letter C ang bansa nyo, baka matamaan kayo ng malakas na lindol. Dadapa ang lahat ng mga building dyan. Sa sunod-sunod ang kalamidad. So hindi pa na panahon. Makakatikim kayo ng parusa ng Panginoon. So gira lang ang tanging solusyon na ma-wipe out ang China. Loko, kaya Indiano. Yung Indiano, dapat siya ang mag-giveaway dahil itong main road siya ang papasok. Bigla niya pumasok siya, kinating yung isang kotse. So, abangan na lang natin. So, maraming salamat. Good job, PBBM. So, isa pa lang ang gasolina na nabuksan. Kaya na mag-supply sa 5.7 billion ata yun. Nakalimutan ko lang. Ano ko lang. Basta billion or million. Billion ata. 95 pila to? 95 na 98 cubic feet. 1,000 feet ata yun. So, makikita niyo na yan sa news, sasabihin ni PBM yan. Sabi ko, kaya year 2026, so dandahan na nabubuksan kasi itong World War 3 matuloy. Pag natuloy ang World War 3, wala na eleksyon na mangyari. Prime Minister si PBM. So, iyak naman si Sara nito, hindi na makaupo. At hindi naman talaga makaupo yan, mga Duterte, wala na yan. Tapos na kanilang destiny sa mga politiko. So, sino lang man ang hindi maniwala sa akin, ako'y tao lamang katulad ninyo. Pero lahat ng aking mga sinasabi, mga warning, mga babala ko, mga panaginip ko. So, ang panaginip ko, year 2024, dito sa Nelson, New Zealand, sabi ko may panaginip ako na mayroong sunog na magaganap sa kabundukan. Ito'y malapit sa dagat. So, totoo. Nagkaroon ng sunog January 7 ba to o January 10. Nasunog talaga, maraming bahay, mga tao nilikas dahil laganap ang sunog sa bundok. Ito'y malapit sa dagat sa Stock. Papunta sa hindi ko na kasi mamemorize ang lugar. Yun kasi yung nakita ko eh. Lagala sa bundok na sunog. Nangyari 2026, nangyari talaga sunog. So, kahit na 1 year o 2 years, basta ako nagbabala. So, hindi lamang ating Panginoong Hesus nagbabala noong April 14, 2024. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa akin, umalis na kayo rito. Mayroon magaganap na pinakamalakas sa malakas na lindol. Yung 2013 pa, may nagsasabi rin sa akin na isang matanda, mahaba ang balbas, kulay puti rin ang buhok, kulay puti rin ang suot. Sabi sa akin, lahat na makikita mo na magandang tanawin ay mawawala. At lahat ng mga building, ay lahat yan ay iguguho. Sa Middle East yun, sa Middle East na warning. Pero hindi pa nangyari, mangyayari pa yan. Pero nangyari na ang tinatawag na lindol diyan sa Red Sea, sa harap ng Egypt at saka sa harap ng Saudi Arabia. 4.2 o 4.5 na lindol. So, niyanig talaga, malakas.
Pero sabi ko, yan ay pasimula pa lang, huga pa lang yan. Warning. Biglang lalakas yan. Biglang lalakas yan mga lindol na yan. So, dito na lang at maraming salamat kasi 45 minutes na. So, kung gusto nyo manood na aking mga pinopost na mga video, punta lang kayo sa YouTube ko, sa Roland Iopre, Batang New Zealand 76. YouTube channel ko yan. So, sa TikTok, mayroon ako Roland. Sa Facebook ko, binaliktad ko lang pangalan ko. Meron din ako isang pangalan ko. Kaya nagkaroon ako ng dalawang Facebook kasi na-hack kasi ang aking dating account sa Facebook. So marami akong in-upload doon, na-hack ang Facebook ko. Kaya aware tayo sa mga hackers. Huwag tayo na may mag-send sa atin, maging kaibigan, lalo na nakita mo ang kanyang picture, isa lang. Ayan, ay mga scammer yan. Mag-ingat tayo. Dahil nabubuhay na naman ng mga scammer. Tapos kunwari, makipagkaibigan, sabi niya, hihingi ng code sa Facebook mo. Pag ibigay mo yan, ang Facebook mo kukunin nila. Gagamitin nila yan, sila ang mang-akit ng mga tao. Na kunwari, papanggap na ikaw. Pero kung magsalita ka ng sarili mong salita, hindi nila alam. So mag-ingat. So dito na lang at maraming salamat. So good job PBBM. So mayroon na tayong sariling langis. Kaya pilit nila na pabagsakin si PBBM. Dahil order yan ng China. Itong saan kumukuha si Sara Duterte ng pira niya binabayad sa kay Kopman na lawyer nila. So magkano lang naman income nila. Yan tama si Madriaga. Suportado ng Pugo at saka drugs ang pamilya Duterte. Yan sabi ni Madriaga. So yan ang gusto ko mabuksan. Case ni Sara Duterte sa impeachment niya. Malalaman ang mga bank account. Tama ang sinasabi ni Trillanes na itong mga Duterte ay tumatanggap ng pira. Ngayon si Pulong biglang tumahimik. Iwan ko saan napunta. So ginkalat na nila mga pira nila. Kahit ikalat pa yan, makukuha pa rin kopya yan. Susuriin, alamin yan kung saan bansa napunta si Pulong. Madali lang yan. Saan nagpunta na bansa. At mag-advise lang yung Philippine government na maghingi ng kopya ng bawat bangko. Tudas yan. So dito na lang at maraming salamat. So sa tulong ng ating Panginoong Hesus, mayroon na tayong sariling langis. So hindi pa yan, umpisa pa lang yan. So marami pang bubuksan na langis sa bansang Pilipinas. Pag nabuksan na lahat yan, magbukas na. Wala nang langis sa buong Middle East. Ma-wipe out yan lahat. Babagsak ang lahat ng mga mayayamang bansa at luluhod sa bansang Pilipinas. Yan ang ating tatandaan at maraming salamat. God bless at magandang araw sa lahat. Patuloy lang tayo manalangin at gumawa ng tama, gumawa ng mabuti. At suportaran na natin ang ating Pangulong PBBM. Dapat mahalin natin kasi ang ibang bansa nirespeto ang ating Pangulong PBBM. Pero ang kapwa Pilipino lang hindi nagrespeto, lalo na yung mga DDS supporter na yan. Iwan ko ba? Nasaan ang utak ninyo ay? Yan ang sabi ni Tatay Digong. So bye-bye. Magluluto pa ako. Dito na lang at maraming salamat sa panonood at pakikinig. Goodbye. Bye.